May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika. Okay, hello po sa ating lahat. At mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin. Saan man kayo naroroon mga kapatid, samahan niyo po kami muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng mga hukom at mandirigma. Kabanata 15, ang paghihiganti ni Samson sa mga Philistine. So matatandaan natin na si Samson ay nag-asawa at nagkaroon ng bugtungan, ngunit ginaya siya ng mga kalalakihan na na sasagot sa kanyang bugtong, kaya siya nagalit at pinagpapatay ba niya sis? And hindi pa pala. Hindi. So, bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. At yung asawa niya, ibinigay nung tatay ng babae sa ibang lalaki. So, ang susunod na kabanata, ang paghihiganti ni Samson sa mga Philistine. Kasi Philistine yung kanyang napangasawa. Makalipas ang ilang panahon ng pag-aani ng trigo, si Samson ay kumuha ng isang batang kambing at pumunta upang dalawin ang kanyang asawa. Sinabi niya, pupunta ako sa silid ng aking asawa, ngunit hindi siya pinayagan ng ama nito na pumasok. Sinabi ng ama ng babae, akala ko ay galit ka na sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa iyong kasamahan. Hindi ba't mas maganda ang nakababata niyang kapatid? Kunin mo na lang siya bilang kapalit. Kaya't sinabi ni Samson sa kanila, sa pagkakataong ito, may karapatan akong gumanti sa mga Philistine at talagang masasaktan ko sila. Kasi ibinigay yung kanyang asawa sa iba. Kaya pumunta siya at kasi 'di ba alalahanin natin nagsiping na siya ng unang asawa di ba? Kaya siguro yung ama akala hindi na niya babalikan, ibinigay sa ibang lalaki. Kaya pumunta siya at humuli ng 300 asong gubat. Itinali niya ang kanilang mga buntot ng pares-pares at naglagay ng sulo sa bawat pares. Asong gubat, isabihin matatapang to pero 300 na nakuha niya. Pagkatapos, sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ang mga asong gubat sa mga bukirin ng mga Philistine. Nasunog ang mga naaning trigo, pati na ang mga ubasan at mga punong olibo. So, kasi sa springtime, so tuyo ang mga panahon na ng anihan. Nang tanungin ng mga Philistine kung sino ang may kagagawa nito, sinabi sa kanila, si Samson na manugang ng Timnite, sapagkat ibinigay ng kanyang biyenan ang kanyang asawa sa ibang lalaki. Kaya't pumunta ang mga Philistine at sinunog ng buhay ang babae at ang kanyang ama. Aray ko. Oo, pinatay. Sinabi ni Samson sa kanila, dahil sa ginawa ninyo, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. So, yung sa temper ni Samson, ginagamit ng alahayam para anuhin yung mga Philistine. To punish. Oo. Kaya't walang awa niyang sinalakay ang mga Philistine at pinatay ang marami sa kanila. Pagkatapos, bumaba siya at tumira sa isang kuweba sa batuhan ng Etam. Ang mga Philistine naman ay lumusob at nagkampo sa Judea, sa lupaing sakop ng tribo ng Juda, at lumaganap malapit sa Lehi. Lumaganap, siguro nagkalat. Oo. No? Lumaganap. Oo. Tinanong sila ng mga taga-Juda, bakit kayo narito upang labanan kami?
Sumagot ang mga Philistine, pumunta kami upang dakpin si Samson, upang gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin. Kaya 3,000 lalaki mula sa tribo ng Juda ang bumaba sa kuweba sa batuhan ng Itam at sinabi kay Samson, hindi mo ba alam na ang mga Philistine ang namumuno sa atin? Ano itong ginawa mo sa amin? Oh, so itong tribo ni Juda ang ang pumunta kay Samson kasi si Samson ay Danite siya, 'di ba? Tribo ng Dan. So ang mga tribo ng Juda ay nagpasakop din pala sa Philistine. Siguro sobrang lakas sa mga Philistine noon, kaya no? Sinabi nila sa kanya, naparito kami upang igapos ka at ibigay sa mga Philistine. Sumagot si Samson, ginawa ko lang sa kanila ang ginawa nila sa akin. Sinabi nila sa kanya, naparito kami upang igapos ka at ibigay sa mga Philistine. Sumagot si Samson, sumumpa kayo sa akin na hindi ninyo ako papatayin. Siya sumama din si Samson, basta huwag siyang patayin. Mm-mm. Sumagot sila, sang-ayon kami, igagapos ka lamang namin at ibibigay sa kanila, hindi ka namin papatayin. Kaya't iginapos nila si Samson ng 2 bagong lubid at inakay siya mula sa bato. Bagong lubid, ibig sabihin matibay yan. Nang papalapit siya sa Lehi, sinalubong siya ng mga Philistine na may malalakas na sigawan. Ngunit ang espiritu ni Yahweh ay makapangyarihang bumaba sa kanya. Ang mga lubid sa kanyang mga braso ay naging parang sinunog na lino at ang mga tali sa kanyang mga kamay ay nalagot. Nakakita siya ng isang bagong panganang asno, kaya't ninampot niya ito at pinatay ang 1,000 lalaki. Pangalang ng asno ang ginamit niya, no? Napatay niya yung 1,000 lalaki. Mm-mm. So, Oo. ito yung mga ginagaya sa mga pelikula, no? Hero. At sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ginawa ko silang parang mga asno. Sa pamamagitan ng panga ng isang asno, pumatay ako ng 1,000 tao. Matapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. So, ang asno, hindi naman yung kalakihan, di ba? Hindi. Dahil sa matinding uhaw, tumawag siya sa alahayam. Binigyan mo ang iyong lingkod ng dakilang tagumpay nito. Mamamatay ba ako sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga dituling tao? Kaya, Naruto yan. kaya't hindi nga naman tuloy Mm-mm. Kaya't binuksan ni Yahweh ang isang bukal sa Lehi at may lumabas na tubig mula rito. Pagkatapos, uminom si Samson, bumalik ang kanyang lakas at siya ay muling sumigla. So, 1,000, gano'n niya kaya katagal, pinatay yun? Kaya nga. Maghapon marami. lang? Mga ilang araw din, no? Kaya tinawag ang bukal na iyon na En Hakore at naroon pa rin ito sa Lehi ng panahong isulat ito. Pinamunuan ni Samson ang Israel sa loob ng 20 taon noong panahon ng mga Philistine. So si Samson ang namuno ng panahon ng mga Philistine. Sinakop sila ng mga Philistine. O Kabanata 16, may reaction or katanungan. Samson at Delilah. Ito love story naman to. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza at doon nakakita siya ng isang patutot. Pumasok siya upang makasama ito sa magdamag. So ang Gaza ay yung ng Philistine dati. Kaya nga ang ginawa ng mga artistahing Jewish ngayon, yung mga nakatira sa Gaza, tinawag nilang Palestine. Parang katunog ng Philistine. Binansagan nilang mga Philistine. Pero actually, ang mga Philistine ay naubos na ni King David, nung panahon ni King David. So, ang mga nasa Gaza ng panahon nito ay mga pinaghalong lahi ng mga Egyptian, Hebrew, Arab, yan. At tinawag ng mga Jewish na Palestine upang masakop nila para paniwalaan sila ng mundo at sabihin nila sila ang ni David at kalaban nila ang mga Palestine.
Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza at doon nakakita siya ng isang patutot. Pumasok siya upang makasama ito sa magdamag. Nang mabalitaan ito ng mga taga-Gaza, sinabi nila, narito si Samson. Kaya't pinaligiran nila ang lugar at naghintay sa may pintuan ng lungsod, magdamag. Wala silang ginawang kilo sa buong gabi at sinabi nila, sa bukang liwayway, papatayin natin siya. Ngunit si Samson ay humiga lamang hanggang sa hating gabi. Pagkatapos, bumangon siya. Kinuha ang mga pintuan ng tarangkahan ng lungsod, kasama ang 2 poste nito, at binunot ang mga ito, pati na ang baras. Ipinasan niya ang mga ito sa kanyang balikat at dinala sa tuktok ng burol na nakaharap sa Hebron. Makalipas ang ilang panahon, umibig siya sa isang babae sa lambak ng Sorek na nagngangalang Delilah. So yung patutot, hindi pa yung si Delilah. Pero ang ginawa niya, kinuha niya yung pintuan. So nawala yung yung pananggalang ng mga Philistine, Ngayon, ang tanong, sino ang Delilah? Ano kayong tribu to, no? Ito. Ang mga pinuno ng mga Philistine ay pumunta kay Delilah at sinabi, tingnan mo kung paano mo siya malilinlang upang malaman natin ang lihim ng kanyang lakas at kung paano natin siya matatalo at maigagapos. Bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,000 at 100 pirasong pilak. Kaya anong tribu ba si Delilah? Philistine ba yan o Israelita rin? Philistine siya, sis? Philistine. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo sa akin ang lihim ng iyong dakilang lakas at kung paano ka maaaring maigapos at mapasuko. Tama. Kasi yung mga siya, may mga idolo nga pala si Delilah. Then, so, ni-encourage na pinipilit niya si Samson na sabihin ang sikreto ng kanyang lakas. Verse 7, sinagot siya ni Samson, kapag may nagtali sa akin ng 7 sariwang panaling balat na hindi pa natutuyo, magiging mahina ako tulad ng karaniwang tao. So, nagsinungaling siya dito, no? Binubola niya si Delilah. Kaya dinalhan si Delilah ng mga pinuno ng Philistine ng 7 sariwang panaling balat at tinali niya si Samson. May mga lalaki nagtatago sa silid at sinabi niya, Samson, narito ang mga Philistine. Ngunit pinutol ni Samson ang mga panalin na parang sinulid na nasusunog sa apoy, kaya't hindi pa rin nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, niloko mo ako at nagsinungaling ka sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon kung paano ka maaaring maigapos. Sinabi niya, kapag may nagtali sa akin ng mahigpit, gamit ang bago at hindi pa nagamit ng mga lubid, magiging mahina ako tulad ng karaniwang tao. Kaya't kumuha si Delilah ng bagong lubid at itinali siya. Siguro tulog nun si Samson. Muling sinabi niya, Samson, narito ang mga Philistine. Ngunit pinatid ni Samson ang mga lubid na para bang mga sinulid lamang. Sinabi ni Delilah, hanggang ngayon niloloko mo ako at nagsisinungaling ka. Sabihin mo sa akin kung paano ka maaaring maigapos. Sumagot siya, kung ihahabi mo ang 7 tirintas ng aking buhok sa habihan at higpitan ito sa pang-ipit, magiging mahina ako tulad ng ibang tao. Kaya't habang natutulog si Samson, kinuha ni Delilah ang 7 tirintas ng kanyang buhok. Isinama ito sa hinahabing tela at itinali gamit ang pang-ipit. Muli niyang sinabi, Samson, narito ang mga Philistine. Ngunit nagising siya at hinila ang pang-ipit pati na ang habihan. Sinabi ni Delilah sa kanya, paano mo nasasabing mahal mo ako kung hindi mo ibinubunyag ang iyong lihim? 3 beses mo na akong niloko at hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang lihim ng iyong lakas. Araw-araw siyang kinulit ni Delilah ng kinulit hanggang sa nainis na siya at hindi na ito matiis. Kaya't sinabi na niya ang lahat. Hindi pa kailanman dumampi ang labaha sa aking ulo sapagkat ako ay isang Nazirite na itinalaga sa alahayam mula sa sinapupunan ng aking ina.
Kung aahitan ako, ang aking lakas ay mawawala at magiging mahina ako tulad ng karaniwang tao. Nang mapagtanto ni Delilah na sinabi na ni Samson ang buong katotohanan, ipinatawag niya ang mga pinuno ng Philistine. Bumalik kayo. Sinabi na niya sa akin ang lahat. Kaya't bumalik sila dala ang pilak. Pinatulog niya si Samson sa kanyang kandungan at tinawag ang isang lalaki upang ahitin ang 7 tirintas ng kanyang buhok. At sinimulan siyang pahinain at iniwan siya ng kanyang lakas. Muli niyang sinabi, Samson, narito ang mga Philistine. Nagising siya at inisip, papalag ako gaya ng dati at makakalaya. Ngunit hindi niya alam na iniwan na siya ng alahayam. Kaya't hinuli siya ng mga Philistine, dinukot ang kanyang mga mata at dinala siya sa Gaza. Iginapos nila siya ng mga tansong tanikala at pinapagaling ng butil sa kulungan. At pinapagiling ng butil sa kulungan. So habang siya ay bulag, lang siya, paikot-ikot lang siya sa gilingan, no? Ngunit unti-unting tumubo muli ang kanyang buhok pagkatapos siyang ahitan. So siguro mga ilang buwan, no? Tumubo uli ang buhok niya. Ang kamatayan ni Samson. Nagtipon ang mga pinuno ng mga Philistine upang mag-alay ng isang dakilang sakripisyo kay Dagon, ang kanilang idolo, at upang magdiwang. Sinabi nila, ibinigay ng ating Diyos, DIOS, sa ating mga kamay si Samson, ang ating kaaway. Nang makita siya ng mga tao, pinuri nila ang kanilang idolo at sinabi, ibinigay ng ating mga DIOS sa ating mga kamay ang ating kaaway. Ang Palitan puminsala ba natin at to, sis? Yung DIOS? okay lang kasi Philistine naman sila eh. Para ma-associate ng mga mababasa na ang ay hindi ang alahayam. Diba? Na ang word na yan, diba? Kasi pakiisipin nila mga idolo, mga lang, imahin lang. Diba? Na yan ay impostor. Okay. Ibinigay ng ating mga DIOS sa ating kamay ang ating kaaway, ang puminsala sa ating lupain at pumatay sa marami sa atin. Habang sila ay nagkakasayahan, sumigaw sila, dalhin ninyo si Samson upang libangin tayo. Kaya dinala nila si Samson mula sa bilangguan at pinaglibangan siya ng mga tao. Nang itayo siya sa pagitan ng mga haligi, sinabi niya sa batang alipin na humawak sa kanyang kamay. Kasi mo, batang alipin na lang, Ibig sabihin, gano'n na siya kahina. Ilapit mo ako sa mga haliging sumusuporta sa templo upang makasandal ako. Ang templo ay punong-puno ng mga lalaki at babae. Naroroon ang lahat ng mga pinuno ng mga Philistine at may 3,000 tao sa bubungan na nanonood kay Samson. So 3,000 yung nasa bubungan, tapos lahat ng mga pinuno nandun. Si Samson ay nanalangin kay Yahweh, o makapangyarihang alahayam, alalahanin mo ako, pakiusap Yahweh, palakasin mo ako muli, kahit isang beses lang, upang makaganti ako sa mga Philistine para sa aking mga mata. Hinawakan ni Samson ang 2 pangunahing haligi ng templo. Inilagay ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kaliwang kamay sa isa pa. Siguro ang laki niya, no? So, ibig sabihin yung para sa aking mga mata, humiling siya para sa kanyang sariling interes. Pero ginamit pa rin ng alahayam yun. Kasi pagka-spoiled brat nga to, di ba? gusto niya, di ba? Hindi niya sinabi para sa mga Israelita o para sa iyo, para sa aking mga mata. Pero ginamit pa rin ang alahayam, no? At sinabi niya, mamatay nawa ako kasama ng mga Philistine. Pagkatapos, itinulak niya ang mga haligi ng buong lakas at gumuho ang templo. Nadaganan ang mga pinuno at lahat ng naroon. Mas marami ang napatay niya sa kanyang kamatayan kaysa noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos, dumating ang kanyang mga kapatid at ang buong pamilya ng kanyang ama.
at kinuha ang kanyang bangkay. Inilibing nila siya sa pagitan ng Zora at Eshtaol, sa libingan ng kanyang amang si Manoah. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kabanata, may any reaction? Wala akong mga kapatid. Tuloy natin. Malinaw naman doon sa ating binasa ko anong nangyari kay Okay. Samson. At saka natupad niya yung kanyang purpose. Oo. Kasi ang purpose niya, bakit siya naging Nazirite ng Alahayam ay para makapaghiganti sa mga Palestine. Oo. So, proceed tayo. Okay. Okay, Kabanata 17. Ang mga idolo ni Micah. So, si Micah ay ito yung anak ni Delilah, pero basahin natin. Isang lalaking nagngangalang Micah mula sa kabundukan ng Ephraim ang nagsabi sa kanyang ina, ang 1,100 pirasong pilak na ninakaw mula sa iyo at tungkol dito ay narinig kong isinumpa mo na ibalik ko na ang pilak na ito na iyon at dinala ko sa iyo. Oh, so isabihin niyo hindi siya nabayaran. Si Delilah hindi nabayaran ang si Delilah dun sa ng mga Philistine Hindi niya na natanggap, no? oo, hindi niya natanggap. Kaya yung anak niya na nakarinig ng siguro na ikwento ni Delilah ay Mm-mm. nakuha niya. Pero nasa Ibig kabundukan sabihin, ng Ephraim to, ha? ibig sabihin pala si Delilah ay Ephraimite? Galing sa Ephraim. Maaari. Kabundukan ng Ephraim eh. Hmm. Hindi. Maaari. Kasi, siya, pero ng Na-destroy. mga, baka sa kabundukan ng Ephraim lang. Hindi natin masasabi, pero for sure, itong si Micah ay may lahing kalahati. Pagpalagay na may kalahati siyang dugong Israelita. Siguro. Kasi Kasi galing siya sa 50%, di ba? Ephraim. Si Micah, si Samson kasi Danite. Hindi kaya ito anak ni So, Samson? tingnan natin. Ina? Hindi ba siya Si anak ni Micah, Samson? anak nga. Oh, Kasi bakit anak siya napupunta ni sa Delilah eh. Oo, baka nga. Kaya kalahating 50, hindi natin alam ang ni Delilah, pero maaaring 50% siyang at the most, at the least pala, na Israelita rin. Mga idolo ni Micah. Alam niyo, Philistine ang bumuno sa mga Israelita that time. Sinabi ng kanyang ina, pagpalain ka nawa ng Alahiyam anak ko. Ito meron. Si Micah ay anak ni Delilah. Huwag siyang Mm. ipagkamali sa propetang si Micah. Okay. Ah. Sa ibang Micah to, ha? Wow. Mm-mm. So yung binawi niya yung mga isinumpang ibabayad sa kanyang ina. So itong si Delilah, hindi natin alam kung Ephraim ay Israelita o anuman o naninirahan lang doon sa kabundukan. No? Nang maibalik ni Micah ang 1,100 pilak sa kanyang ina, sinabi ng babae, ipinapangako kong gagamitin ang pilak na ito upang gumawa ng isang idolo para sa aking anak. Nako, ayan na. Itinayuan Kaya't pa. matapos niyang ibalik ang pilak sa kanyang ina, kinuha ng babae ang 200 pirasong pilak at ibinigay ito sa isang platero. Ginamit ito upang gumawa ng isang idolo at inilagay ito sa bahay ni Micah. Ngayon, si Micah ay may isang santuaryo para sa kanyang mga idolo. Naku. So parang meron siyang altar. So, ibig Gumawa sabihin siya ng talaga si isang ipod at Oo, humirang ng isa sa kanyang si Oh. si Delilah
ay talagang ano to, talagang Philistine siya. Philistine, Sumasamba sa mga maaari. idolo. Oo, kaya si Micah ay ganun din, anak niya, Oo. no? Mm. Pero siguro ninirahan sila sa kabundukan ng Ephraim. Oo. Kasi Kaya di mga malamang, Philistine naman ang namumuno eh. Oo. since hindi naman nakasulat kung sino talaga ang tatay niya, baka si ano talagang tatay nito, si Samson. Maari. Yung bata, si Oo. Maika. Eto Idinugtong ni sa ano Micah. eh. Dinugtong sa istorya ni Samson eh. Nagtataka din Oo. ako. Then, ni-search ko, anak pala, ang nanay ni Micah ay si Delilah. Mm. Mm-mm. Kaya ano, Pero hindi ito si Propeta Micah. Hindi. hindi. Ba yan? Okay. Ngayon, si Micah ay may isang santuario para sa kanyang mga idolo. Gumawa siya ng isang ipon at humirang ng isa sa kanyang mga anak upang maging kanyang pari. So naghahirang siya ng pari sa kanyang sariling anak. Mm. Sa panahong Oo. iyon, wala pang hari ang Israel. Bawat isa ay gumagawa ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Wala, gusto lang niya magkaroon ng sariling pari. Oo. Oo. Kasi meron Mm-mm. siyang, siguro maganda yung altar niya, no? Oo. Kaya malamang Isang batang na Levita. lahing Hebreo ito, si Micah. Kasi alam niya yung mga ano mga Oo, regulasyon ng ng Tuntunin. paghahandog. oo. Tapos, ano din, acknowledge din naman nila yung alahayam. Pero Oo. hindi nila alam yung mga ano sa mga idolo kasi yun nakikita nila sa mga Philippine, may mga idolo eh. No? Parang tayo, no? Mm. Hindi natin alam yung mga regulasyon na gagawa ng mga idolo. Okay, Mm-mm. verse 7. Isang batang Levita mula sa Bethlehem na nakatira sa loob ng angkan ng Juda ang umalis sa bayan upang maghanap ng ibang matutuluyan. So itong Levita, mula sa Bethlehem, sa Oo. angkan ng Juda, umalis sa bayan upang maghanap ng ibang matutuluyan. Habang naglalakbay, nakarating siya sa bahay ni Micah sa kabundukan ng Ephraim. Dito hindi siya pinangalanan, pero Mm. parang na-trace ko, hindi ko nila nilagay dito yung pangalan niya. Iba. Habang naglalakbay, nakarating siya sa bahay ni Micah sa kabundukan ng Ephraim. Nakarating siya ng Ephraim. Tinanong siya ni Micah, saan ka nagmula? Ah, Sumagot siya, ako ay isang Levita mula sa Bethlehem, sa lupain ng Juda, at Mm. ako ay naghahanap ng matutuluyan. Oo, itong Levitang ito ay yung kakaiba ang boses. Kaya makikilala siya ng ibang mga ng mga tribo ng Judah eh. Ako isang mula sa Bethlehem at ako ay naghanap ng matutuluyan. Sinabi ni Micah sa kanya, manirahan ka sa akin at maging aking pari. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak bawat taon, pati na rin ang iyong kasuotan at pagkain. Parang nag-adapt siya ng ano, So na ibig meron na siyang sabihin, alam ni Dayuhan. alam ni Micah. sponsor. Oo, may sponsor na si Micah. Alam May ni sponsor na Micah, yung tingnan mo dito Levita. Alam ni Micah na ang mga Libita ay mga pare, kaya hinire niya. Oo. Oo, syempre nasa sila Mm. nasa Ephraimite territory. Kaya't pumayag ang Levita na manirahan kay Micah at itinuring siya ng matanda bilang isa sa kanyang mga anak. Mm. Pagkatapos, hinirang ni Micah ang Levita bilang kanyang pari at nanirahan ito sa kanyang bahay. Sinabi ni Micah, ngayon, alam kong pagpapalain ako ng alahayam sapagkat isang Levita ang naging aking pari. Ayun. Paglilinaw. Sa kwentong ito, kinuha ni Micah ang isang batang Levita upang maging kanyang pari. Ang pagiging Levita ay nangangahulugan ng pagiging kabilang sa angkan ni Levi na siyang inihalal ng alahayam bilang lahi ng mga saserdote. Sa bersyong ito ay may pagkakaiba ang mga terminong saserdote at pari. Ang mga pari ay hinirang ng kapwa-tao upang magsilbi sa kanilang mga idolo. Ang mga saserdote naman ay inihalal ng alahayam mula sa lahi ni Levi upang maglingkod kay Yahweh. Ayon sa mga sumusunod na kasulatan sa Exodus 19 verse 6, Isaiah 61 verse 6 at 1 Peter
2 verse 9 at Revelation 1 verse 6. Kayo, ang Israel, ay magiging isang bansa ng mga saserdote at mga hinirang. Pati sa Jeremiah 33 verse 20 to 21. Kung maaari mong putulin ang aking tipan kay David sa araw at ang aking tipan kay Levi sa gabi upang hindi na dumating ang araw at gabi sa takdang oras nito, saka lamang mapuputol ang aking tipan kay David na magkaroon ng tagapagmana sa kanyang trono at ang aking tipan sa mga Levita bilang mga saserdote. Dahil dito, ang paghirang ng bagong mga saserdote sa pamamagitan ng hari ay hindi na kinakailangan mula nang muling pinagtibay ang tipan sa pamamagitan ng mensahero, ang tinig ng parbaim. Dahil dito ang paghirang ng bagong mga saserdote sa pamamagitan ng hari ay hindi na kinakailangan mula nang muling pinagtibay ang tipan sa pamamagitan ng mensahero, ang tinig ng parbaim. So hindi na ano? So, ibig sabihin pala dito, hindi na pwedeng maghirang ng saserdote ang hari. Hindi na kailangan. Hindi na Hmm. kailangan maghirang na kasi ang bansang Israel ay ang nation of priests kasi nakahalo sa atin ang mga Levita. Hmm. Kaya nga ito yung sinasabi na you will be a nation of priests. Kasi nung ang unang ang ginawa ng mensahero, parang ni-revive niya. Hindi, tingin mo ba lahing Levita yung mga inano ng mensahero? Hindi naman eh. 'Di ba? Hindi mo matitiyak pero parang ni-revive niya sa pag-aano. Pero actually, 'di ba, winasak niya kasi ang Siguro, Levita ay ang buong bansa ng Israel na. oo. You will be a Siguro, nation of priests. siguro ang pagkakahirang ng mga priesthood na yun, ano lang siya, a shadow. Oo, parang Para para mai-restore ang pagiging true priesthood nation ng ating oo, bansa, 'di ba? maging huwaran, Kasi maging model, oo, ano? oo. Kasi tinanggal niya rin, eh. Winala Winasak niya din rin, yan, eh. 'di ba? Oo, winasak niya. Ibig sabihin na-restore na. Na-restore na ang nation Na-restore na, natin. even before. Oo, Hindi nga mawawala eh. Tipan oo, yan eh. You will be a nation. oo. Na-restore niya. Pati So, ba balik, buong Israelita? Ito, oo. ang Israel, kayo, ang Israel, ay magiging isang bansa ng Kumbaga mga na-activate. saserdote. Kumbaga na-activate na. Oo. Ayun. Parang nirevive niya uli. Ganito ang gagawin Oo. nyo. Sa Kaya pala pag-ano, sinabi dito sa Jeremiah na mapuputol Oo. ang tipan. oo. Pero may babalik din, nire-restore ng mensahero. So, naibalik na bago pa man Kasi, siya oo, pumanaw. nandiyan pa rin bloodline natin, kaya pala pinipilit na i-dilute yung ating bloodline, no? Oo. Pag-intermarry sa mga Pinay. Pero bakit dito ang ang interpretation ng mensahero? Dahil Hmm. dito ang paghirang ng bagong mga saserdote sa pamamagitan ng hari ay hindi na kinakailangan. Mula nang muling Wala, pinagtibay ang tipan sa pamamagitan ng mensahero, Wala ang nang tinig pwedeng ng magpatibay parbain. niyan, wala eh. na kasing hari na Wala taong na. hari. Wala na tayong Oo. taong hari. Wala na, siya na lang ang huli. Si Ibig Yahweh sabihin, siya na. Oo. oo, si Kilyawa siya na ang next. Okay. Oo. Ibig sabihin, ang The ang final. mga Israelita, Levita. Di Hmm. ba? May mga lahing Levita yan. Boss, Levita Oo. at ano? Oo. Yung nagalo-halo na. Oh, Kasi Levita at lahat mga, ng may Levita. Oo. oh, So parang parang ang buong Israel ay panganay na lahi ng Alayam. No? Kasi yun ang naging yun ang yun, lahat ng bansa sa mundo, ang mga Israelita ang panganay niya. parang yan ngayon ang lumalabas sa binasa mo diyan ngayon na bagong aral.
bagong aral na nakuha natin, bagong insight. What Oo. Kasi if, di dito, ba? tingnan mo, maraming dito, maraming reference na nagsasabi ng mga Israelita ay isang bansa ng saserdote. So, ibig Oo. Mm-mm. sabihin, lahat ng mga Israelita ay saserdote. At mga Yeah. hinirang. Oo, Oo. ang mga hinirang. Kasi 'di ba kaya kaya pinili muna ang Levi kasi kapalit ng mga panganay. Pero this time, dahil halo-halo na ang mga Levita sa mga Israelita, sa tayo ang panganay sa buong mundo. Mm. Yung ating lahi. Lahi. Oo. Di ba nakakatuwa? Kasi may great So, multitude, alalahanin mo. Pero oo. So, ibig sabihin, lahat ng mga magigising na na mga Israelita, Operian, pag panganay. nakilala niya yung sarili niya bilang Hebreo or Israelita, so, siya may karapatan siya na maging saserdote. Ganun ba yon? Parang elder, Hindi. no? Oo. Kung karapat dapat. Kasi kung nagising siya, hindi lang karapat dapat, 'di ba? Yan na ang posisyon natin. Oo. Ibig sabihin, Yan na. kung na-meet niya yung mga requirements na sa halaran. Di ba? Oo, no? Oo. Oo, So, no? no need na talaga Pwede. ng priesthood sa panahon natin kasi lahat Oo, tayo kasi lahi ay, mo na eh. Priest. lahat tayo ay priest. Oo, So, lahi ibig mo na yan eh. sabihin, ibig sabihin, kung meron tayong mga kasama na mga kalalakihan at sila ay na-meet nila yung requirements, pwede na. Mag-alay Mag-officiate. sa halaran. Oo. Paano naman yung mga babae? Hindi talaga tayo Hindi, Hindi naman para tayo hindi doon. naman, mga priestess, di ba? Mga lalaki lang talaga. kasi kagaya ng ginawa ng sultan, mga lalaki lang talaga itinalaga niya. Pero ang mga kababaihan, meron naman silang mga roles na ginagawa, di ba? Mm. Yung Kasi pangkababaihan na mga mahirap sa roles. babae, kakatay ka. Parang Oo. physically, Hindi. hindi natin kakayanin. Mm. Meron, ano bang mga Wala sa kultura. naging, ano ba ang mga naging parte na obra ng mga kababaihan natin nung buhay pa ang sultan? Diba? Mga Pwede teachers. silang magturo, pwede Oo, silang teachers. oo. Mga facilitators Pero ng mga hindi nilagay dito na bawal magturo. Kasi kay Pablo ata yun, yung babae, Oo, kay bawal Pablo lang magturo. naman yung pinagbawalan yung Oo. babae na magturo. Pero pwede kang Diba? maging hukom. Diba si Oo. Deborah? Pwede. Ang lang, pag-aalala lang sa halaran kasi may mga hormone ng babae na hindi pwede Yes. nakadepend. Yes. Doon lang tayo hindi pwede. So, Yung ibig mag-alay. sabihin talaga, ang pinakamalaking role ng mga kababaihan dito, yung teaching. Kasi Yes. di ba, yung pagtuturo sa mga kabataan, ang mga nanay talaga ang may responsibilidad doon. Yung first school, di ba? Unang Oo. school ng mga bata. First na Tandaan, school. tandaan natin ang Ilaw first ng tahanan. Oo. Tandaan natin ang first evangelist, the woman of the well, the woman at the Oo. well. Oo. Diba? Samaritan woman. The Samaritan woman. So, yun ang greatest role ng mga babae. Doon umpisa na-recognize ng In-acknowledge kasi Aba, in-acknowledge ni King Yahweh ng siya yung mga babae. ang rights ng mga kababaihan. Inangat niya ang katayuan ng mga kababaihan. Yes. Nung Diba? dumating ang Nakakatuwa. Messiah, King Yahweh siya. Kinikilabutan ako, mga kapatid. Kinikilabutan. So, malaki talaga ang role natin dito sa pagtuturo. Halaya. Kaya mga kapatid, kayo man. Sa lakas ng alahayam. Ayan. Oo. Nawa kalugudan at sa lakas niya magawa natin yung ating Kaya mandato. hindi tayo tumitigil Oo. At sana magising ang ating mga kapatid if ever kasi bilang panganay na lahi Nawa. kailangan magising muna lahat ng panganay, no? Nawa Magising ang sila. ating mga kapwa Purian. Okay, proceed Magagawa. tayo.
Yes. Oo, sige, Sige. sige. Sige, may komento pa? Okay, Ah, Kabanata 18. Ang mga danay sa bahay ni Micah. No, itong mga danay. Noong mga araw na iyon, walang hari ang mga Israelita. At sa panahong iyon, ang tribo ng Dan ay naghahanap ng lupaing maaari nilang tirahan, sapagkat hindi pa na sila nagkaroon ng sariling mana sa mga tribo ng Israel. Kasi alalahanin niyo yung mga Danay, sa bundok kasi, hindi nila mapaalis ang mga Philistine, ang mga Canaanite. Kaya't ang mga Danat ay nagpadala ng 5 pinuno mula sa Zora at Eshtaol upang magmanman at siyasatin ang lupain. Ito ay nasa Joshua 19, verses 40 to 48. Ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa lahat ng Danite. Sinabi nila sa 5 lalaki. So ilan lang sila? 5 pinuno. Oh. Sinabi nila sa 5 lalaki, pumunta kayo at siyasatin ang lupain. Kaya pumasok sila sa kabundukan ng tribo ng Ephraim at dumating sa bahay ni Micah, kung saan sila nagpalipas ng gabi. So siguro may kaya tong si Micah, no? Kaya siguro malakas din to tulad ng kanyang ama, no? So sila nagpalipas ng gabi. Nang malapit na sila sa bahay ni Micah, nakilala nila ang tinig ng batang Levita. Yung kaya dumaan sila roon at tinanong siya, sino ang nagdala sa iyo rito? Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Bakit ka nandito? So Danite din pa. Siguro, kasi Samson ay Danite, di ba? oo. Kaya kilala nila yung boses ng bata. Sinabi niya sa kanila ang ginawa sa kanya ni Micah at sinabi, kinuha niya ako bilang kanyang pari. Oo. Hindi ang nakilala nila ang boses, Pero, yung ha? Libita. Pero paano siya naging Levita? Si Micah. Hindi. Di ba yung isang Libita dumating sa bahay ni Micah? Hindi Tapos kaya ginawa Levita, siyang hindi kaya pari. Levita si Samson? Hindi. Hindi. Danite Oo siya. nga, kasi Danite nandun sa siya eh. Danite Okay. siya. Ginawa lang siyang, ano, Ginawa lang siyang okay. saserdote Okay, sige. ay pari nito ni Micah para doon sa paglilingkod sa kanyang idolo. 'Di ba? Oo, pero kasi, hindi ba siya Levita mula sa Juda? Sabi Ga- Juda? Isa nga Nagano siya siyang ng bagong Libita galing sa Bethlehem. Oo. Hindi nga pala pinangalanan. Hindi pa pala nga Oo. pala pinapangalan. Dumating siya sa Oo. bahay ni Micah Oo. at kinilala naman siya ni Micah na ang mga Libita ay lahi Oo, ng mga sorry. pari. Na-confuse ako kay Micah at Oo. sa Levita. Sorry. Okay, tama. So, so yung Levitang yun, kilala ng mga Nakilala Danay ng mga Danite ang sa Libita. boses. Oo. Oo, sa boses. Siyempre, Pagkatapos, sinabi nila sa kanya, mangyaring sumangguni sa alahiyam upang malaman kung ang aming paglalakbay ay may kanyang basbas. Sumagot ang Levita sa kanila, humayo kayo ng mapayapa. Ang inyong paglalakbay ay may pagsang-ayon ng alahiyam. Okay. Parang may prophetic din tong Oo. Levita to. Kaya't umalis ang 5 lalaki at dumating sa Laish, kung saan nakita nilang ang mga tao ay namumuhay ng payapa tulad ng mga Sidonian, nasa kapayapaan at katiwasayan. So bandang norte, no? At dahil walang kakulangan ang kanilang lupain, sila ay umunlad. Bukod dito, malayo sila sa mga Sidonian at walang kaugnayan sa sinuman. Nang bumalik sila, ito yung mga mga nasa Laish. Nang bumalik sila sa Zora at Eshtaol, tinanong sila ng kanilang mga kasamang Danite, ano ang inyong natuklasan? Sumagot sila, halina, lusubin natin sila. Nakita namin ang lupain at ito ay napakaganda. Hindi ba kayo gagawa ng anumang hakbang? Huwag kayong mag-atubiling pumunta roon at sakupin ito. Pagdating ninyo roon, matatagpuan ninyo ang isang bayang hindi nag-aakala ng panganib at isang malawak na lupain na ibinigay sa inyong mga kamay ni Yahawa, isang lupaing walang anumang kakulangan. Okay. Pagkatapos
Ano na daang lalaking Danay na may sandata para sa digmaan ang umalis mula sa Zora at Eshtaol. Sa kanilang paglalakbay, nagkampo sila malapit sa Kiryat Jearim, sa lupain ng tribo ng Juda. Ito ang dahilan kung bakit ang lugar sa kanluran ng Kiryat Jearim ay tinawag na Mahanedan hanggang sa araw na isinusulat ito. Mula roon, nagtungo sila sa kabundukan ng tribo ng Ephraim at dumating sa bahay ni Micah. Pagkatapos, sinabi ng 5 lalaking nagmamanman sa lupain ng Laish sa kanilang mga kasamahang Danay, alam ba ninyo na sa isa sa mga bahay na ito ay may isang ephod, ilang mga idolo, at isang larawang nababalutan ng pilak? Ngayon, alam na ninyo ang dapat gawin. O so, ibig sabihin talagang Philistine ang si Delilah, no? At saka si Micah. Okay. Kaya pumasok sila roon at dumaan sa bahay ng batang Levita sa tahanan ni Micah at binati siya. Ang 600 Danite na may sandata para sa labanan ay tumayo sa pasukan ng tarangkahan. Ang 5 lalaking nagmamanman sa lupain ay pumasok at kinuha ang larawang nababalutan ng pilak, ang ephod, at ang mga idolo habang ang Levita at ang 600 mandirigma ay nakatayo sa tarangkahan. Nang pumasok ang 5 lalaki sa bahay ni Micah at kinuha ang larawan, ang ephod, at ang mga idolo, sinabi ng Levita sa kanila, ano ang ginagawa ninyo? Sumagot sila, manahimik ka, huwag ka magsalita ng anuman. Sumama ka sa amin at maging saserdote namin. Hindi ba mas mabuti na maglingkod ka bilang saserdote ng buong tribo at angkan ng Israel kaysa sa isang bahay lamang ng isang lalaki? Hindi nila sinabing ano, no? Hindi naman sabing Philistine o ano, kasi may lahi din ni Samson to. Labis na natuwa ang Levita, kinuha niya ang ephod, ang mga idolo at ang larawan at sumama sa mga tao. Ano kaya itong larawan na to, no? Pagkatapos, inilagay nila sa unahan ang kanilang maliliit na anak, kanilang mga hayop at kanilang mga ari-arian at umalis sila. So ibig sabihin kasama nila yung mga bata, talagang nilusubi, sasakupin na nila yung Laish. Nang sila ay makalayo na sa bahay ni Micah, ang mga tao nakatira malapit kay Micah ay nagsama-sama at hinabol ang mga Danite. Habang sila ay sumisigaw kasunod nila, lumingon ang mga Danite at sinabi kay Micah, ano ang nangyayari sa iyo at tinawag mo ang iyong mga tauhan upang lumaban? Sumagot siya, kinuha ninyo ang mga idolong ginawa ko at ang aking pari at umalis kayo. Ano pa ang natitira sa akin? Paano ninyo ako matatanong ano ang nangyayari sa iyo? Sumagot ang mga Danite, huwag ka nang makipagtalo sa amin. Kung hindi ay maaaring magalit ang ilan sa aming mga tauhan at sugurin ka. Ikaw at ang iyong pamilya ay maaaring mapahamak. Kaya't nagpatuloy sa paglakad ang mga Danite. Natakot yung mga no? Si Micah. Kaya't nagpatuloy sa paglakad ang mga Danite at si Micah. Nang makita niyang mas malakas sila kaysa sa kanya, ay bumalik na lamang sa kanyang tahanan. Kaya't matagumpay nilang kinuha ang ginawa ni Micah at ang kanyang pari at nagtungo sa Laish. Kinuha ang ginawa na idolo ni Micah, ang ginawa na ipod, idolo ni Micah at ang kanyang pari. At nagtungo sa Laish, laban sa isang bayang payapa at iwasay. Nilusob nila ito ng espada at sinunog ang kanilang lungsod. Walang sinumang sumaklolo sa kanila sapagkat malayo sila sa Sidon at wala silang kaugnayan sa sinumang iba pa. Ang lungsod ay nasa isang lambak malapit sa Bet Rehob. Muling itinayo ng mga Danite ang lungsod at doon sila nanirahan. Siguro ito yung naging tire, no? Pinangalanan nila itong Dan bilang alaala sa kanilang ninunong si Dan na ipinanganak sa mga Israelita, bagaman dating tinatawag itong Laish o Leshem sa Joshua 19 verse 47. Doon, itinayo ng mga Danite ang idolo para sa kanilang sarili. Ay, ginamit pa rin pala yung idolo, no? At si Jonathan na anak ni Gershom, na anak ni Moses,
at ang kanyang mga anak ay naging mga pari para sa tribo ng Dan hanggang sa panahon ng pagkabihag ng lupain. So, si Jonathan yun. Yung Levita ay si Jonathan na anak ni Gershom, na anak ni Moses. Ang ang batang Levita. So take note si Jonathan. Ayun, lumabas din yung pangalan niya. Okay. Verse 31, patuloy nilang ginamit ang idolong ginawa ni Micah at nagtayo sila ng isang dambana para sa mga idolo sa Shiloh. So, kawawa naman si Moses, yung kanyang apo mismo ay naging pari ng mga idolo, no? Sa Ano kayang idolo. itsura ng idolo na yun? Oo nga, may picture no? Oh, Baka babae, no? Kasi ang mga Philistine, naniniwala din kay mga Ashtera, ganyan, di ba? So, ibig sabihin, kaapo pa lang ang pangalawang generation pala, nakalimot na agad. Ay, apo pa mismo ni apo ni Moses, pa ni Moses. O, ganun ka, bilis makalimot ang mga Israelita. Ang Kabanata 11. Ang isang Levita at ang kanyang asawa. Noong mga araw na iyon, wala pang hari sa Israel. May isang Levita na nakatira sa isang liblib na lugar sa maburol na lupain ng tribo ng Ephraim. Yan. Kumuha siya ng asawa mula sa Ephrata o Bethlehem sa lupain ng Juda. So, nakakuha siya ng asawa sa na tribo ni Juda. Itong Levitang ito, nasa maburol ng lupain ng Ephraim, pero nakakuha siya ng asawa sa lupain ng Juda. Ngunit iniwan siya ng babae at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang sa Ephrata o sa Bethlehem o sa Judea. Umuwi yung babae sa Juda, sa lupain ng Juda. Malapit to sa Jerusalem. At umuwi. So naiwan itong Levitang ito sa Ephraim, sa lupain ng Ephraim. May kasama siyang isang alipin at dalawang Pagkalipas ang 4 na buwan, pinuntahan siya ng kanyang asawa upang hikayatin siyang bumalik. May kasama siyang isang alipin at dalawang asnong may dalang pasalubong. Tinanggap siya ng babae sa bahay ng kanyang mga magulang. At nang makita siya ng kanyang biyenan, ito ay masayang sinalubong. Pinilit siya ng ama ng babae na manatili, kaya tumigil siya roon ng 3 araw. Kumakain, umiinom at nagpapahinga. So 3 araw na natili ang Levita sa tribo ni Juda. Alam ko mga Juda, mga magagandang babae yan mga tribo ng Juda. Although may itim sila pero magaganda. Okay. Nang dumating ang ika-4 na araw, maaga silang bumangon at naghanda upang umalis. Ngunit sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, magpahinga ka muna at kumain bago kayo umalis. Parang mga talaga, ugali talaga na tagal magpapaalaman, magpaano, no? Paalaman. Parang kaya kumain mo kaya't silang dalawa ay naupo upang kumain at uminom. Pagkatapos sinabi ng ama ng babae, mangyaring manatili ka ngayong gabi at magpakasaya. Nang magtangkang umalis ang lalaki, pinag-uusapan siya ng kanyang biyenan, kaya't nanatili siya roon ng isang gabi pa. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang bumangon upang umalis. Ngunit sinabi ng ama ng babae, magpahinga ka muna at kumain. Kagigising lang, magpahinga ulit. Hintayin mo ang hapon bago kayo umalis. Kaya't kumain silang dalawa. Nang tumayo na ang lalaki, kasama ang kanyang asawa at alipin upang umalis, sinabi ng kanyang biyenan, tingnan mo, palubog na ang araw. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga, maaari na kayong bumangon at maglakbay pa uwi. Siguro love na love nung biyena niya itong Levitang to, no? Nag-enjoy sila sa inuman Pulutan, kwentuhan. Mga talaga, mga Israelita talaga, Hebreo talaga. Verse 10.
Ngunit hindi na nais ng lalaki na manatili pa ng isa pang gabi, kaya't umalis siya at nagtungo sa lungsod ng mga Jebusite, na ngayon ay tinatawag na Jerusalem. So, nandun sila sa lungsod ng Jerusalem kasi ano pa rin yan, lupain pa rin ni Judah, no? Kasama ang kanyang dalawang asno at ang kanyang asawa. Nang malapit na sila sa lungsod ng mga Jebusite at malapit nang lumubog ang araw, sinabi ng alipin sa kanyang Panginoon, "Halina at huminto tayo rito upang magpalipas ng gabi." Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon, "Hindi tayo titigil sa lungsod ng mga dayuhan. Magpapatuloy tayo sa Gibeah." Kasi yung ano, yung Jebusite, yung ano yan, Jerusalem, hindi pa masakop ng ano, ng time ni Judah kasi may matataas na. Pati hanggang ngayon naman, makikita nyo, di ba, matataas ang napapadiray niya na matataas. Okay. Verse 13, sinabi pa niya, "Halika kayo, subukan nating makarating sa Gibeah o Rama at doon tayo magpalipas ng gabi." Kaya't nagpatuloy sila at pagsapit ng takip silim, narating nila ang Gibeah sa lupain ng tribo ng Benjamin. O nakarating naman sila sa tribo ng Benjamin. Huminto sila roon upang magpalipas ng gabi sa plaza ng lungsod. Ngunit wala ni isa mang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. So walang ano hospitality. Talaga nakuha nila ang kultura ng mga ano ng mga Pilistino, ng mga ano no, ng mga Kanaanite. Walang ano siguro ano maraming krimen ng panahon na yon kaya natatakot sila na ano magpapasok ng mga bisita, di ba? O panauhin. Kinagabihan, may isang matandang lalaki na nakatira sa Gibeah ang bumaba mula sa maburol na lupain ng Ephraim matapos magtrabaho sa bukid. Okay, so isang Ephraimite, ano? Nang makita niya ang mag-asawa sa plaza ng lungsod, tinanong niya sila, "Saan kayo patungo at saan kayo nagmula?" Sumagot ang Levita, "Kami ay nagmula sa Bethlehem sa Judea at papunta sa isang liblib na lugar sa maburol na lupain ng Ephraim, kung saan ako nakatira." Sabi niya, "Ngunit wala pang tumanggap sa amin upang magpalipas ng gabi. May dala kaming dayami at pagkain para sa aming mga asno at mayroon din kaming tinapay at alak para sa aming sarili. Ako, ang aking asawa at ang batang kasama namin. Wala kaming anumang kailangan." Sinabi ng matanda, "Malugod ko kayong tinatanggap sa aking tahanan. Ako na ang bahala sa inyong pangangailangan. Huwag lamang kayong matulog sa lansangan." So siguro mapanganib yung panahon na yun, ano? Kaya mga ano eh. Kaya't dinala niya sila sa kanyang bahay at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos nilang maghugas ng kanilang mga kamay at paa, kumain at uminom sila ng magkakasama. Habang sila ay nagkakasayahan, may ilang masasamang Benjamites mula sa Gibeah ang pumalibot sa bahay. O yan ha, Israelita to, Benjamite. Habang pinupukpok, habang pinupukpok ang pintuan, pinagsisigawan nila ang matandang lalaki na may-ari ng bahay. "Ilabas mo ang babaeng kasama mo upang gamitin namin siya. Kung hindi, papatayan namin ang lalaki." Lumabas ang matanda at sinabi sa kanila, "Mga kaibigan, huwag kayong gumawa ng ganitong kasamaan. Sila ay aking mga bisita. Huwag ninyong gawin ang ganitong kabuktutan." So, mapapansin natin, ang hinihingi ng mga Benjamite ay ang babae. Unlike ng Sodom at Gomorrah, ang hinihingi nila yung lalaki. Ano? Mga lalaki, yung dalawang mga lalaki. Okay, verse 24. "Narito ang aking birheng anak. Kunin ninyo siya kaysa sa asawa ng Levita. Ilalabas ko siya ngayon at gawin ninyo sa kanya ang anumang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong saktan o gawan ng kasamaan ang Levita at ang kanyang asawa." Siguro ang Kawawa ganda naman yung ng anak. babaeng bibi. Oo. Basta Pinamimigay lang. bibigyan pa eh. Oo, bibigay. Kaya lang. Ngunit hindi nakinig ang mga lalaki. Kaya't kinuha ng, kasi ano naman eh, okay lang na, kasi mga Israelita rin naman, mga Benjamite din, di ba? Ngunit hindi nakinig ang mga lalaki. Kaya't kinuha ng Levita ang kanyang asawa, yung Levita na mismo ang kumuha ng kanyang asawa, at inilabas siya sa kanila. Siguro nahihiya siya dun sa Benjamite, no? Ginahasa at inabuso nila siya buong magdamag. At pagsapit ng bukang liwayway, pinakawalan nila siya.
Grabe, kaya mo ba yun sa asawa mo? Para lang So, no, ma-appease, no? parang Kaya, pinapakita dito na sa panahon nila, parang wala pang halaga ang babae, no? Ginagamit lang, Oo, parang isang oo, Saka, kagamitan lang inaano ko na naman, pwedeng ipamigay. hindi rin niya kayang ipagtanggol. Kasi marami yung Benjamite eh. Tapos, nahihiya din siya dun sa sa abalang dinulot nila, dun sa pero pero kung hindi naman sila pwedeng tumakbo. paano, paano Kasi, niya sinabing mahal niya yung babae at pinaubaya niya lang ng ganon-ganon, no? Dinala siguro, siya sa, sa akin yung bahay nung no? Wala siyang magagawa eh. Di ba? Biruin mo Siguro, sitwasyon. pati anak niya na berhen, kaya kaya nga, niyang Parang, ipamigay. parang ginawa ni ni Lot. Oo, parang Pero si Lot. anong sasabihin ng anak mo, pag ganyan turing mo sa kanya? Nga eh. Di ba, no, sa So time talagang natin mga ngayon, babae nun eh, hindi pa naitataas na Bisaya ang Hmm. Parang Okay, marami isang punta tayo sa talaga. kagamitan verse. lang ang mga babae noon na pwede mong Okay. ipamigay, pwede mong ipagamit sa iba. At Oo, saka hindi, kasamaan din ng mga tao, mga Benjamin. Kaya pala, delikadong grabe. manatili sa plaza. Talaga na influential sila ng mga ng mga Kanaanay, no? Benjamite na Grabe yan, ha? talaga. Verse 26. Nang mag-uumaga na, bumalik ang asawa ng Levita sa bahay kung saan naroon ang kanyang asawa. Bumagsak siya sa may pintuan. Roon. Bumagsak siya sa may pintuan at doon na natili hanggang sa magliwanag. Siguro kung saan naroon ang kanyang Levitang asawa. Para hindi bumagsak siya bumagsak siguro ang daming lalaking gumamit sa kanya. Hmm. Kinaumagahan nang bumangon ng Levita at buksan ang pinto ng bahay. So nakatulog pa siya. Nakita niya ang kanyang asawa na nakahandusay sa pintuan. Walang Ito yung malay. babae na na pinagputol-putol niyang libita. Oo. Oo, ito yung yung sinundo niya sa kanyang biyenan. Walang Hmm. malay at ang mga kamay ay nakadampi sa hamba ng pinto. Sinabi niya, bumangon ka na, umuwi na tayo. Ganun lang, Ngunit hindi na ito sumagot. Napagtanto niyang patay na ito. Kaya't isinakay niya ang katawan ng kanyang asawa sa kanyang asno at umuwi. So nakauwi sila sa may lupain ni Ephraim. Pagdating niya sa kanyang tahanan, kinuha niya ang bangkay ng kanyang asawa, pinagputol-putol ito sa 12 bahagi, at ipinadala ang bawat bahagi sa mga nakatatanda ng bawat tribo ng Israel. Parang Grabe. katibayan, Ang lahat ng nakakita nito ay nagsabi sa isa't isa, wala pang nangyaring ganito sa panahon ng kapayapaan. Hindi pa ito nakita o nagawa mula noong lumabas ang mga Israelita mula sa Egypt. Isipin ninyo ito, kailangan nating may gawin, magsalita tayo. So, di sila makapaniwala na isang katribo nila ay gagawa ng ganoon. So, Kabanata 20. Pinarusahan ng mga Israelita ang mga Benjamite. Okay. Superscript ko lang itong one. Noon, ah, Siguro yun ang dahilan, kung bakit hangga't Monte. maaari ayaw pa hintulutan ng biyenan yung lalaki na aalis sila. Dahil siguro inisip Oo. niya, Oo. ganun ang Kaya lang, mangyayari. kaya lang ganun paulit-ulit kasi. Ayaw naman yung paalisan, hindi pa nag-aalmusal. So, magkikwentuhan na naman yan. Magkikwentuhan na naman, diba? Oo. Okay, verse 1. Pinarusahan ng mga Israelita ang mga Benjamite. Noon, nagtipon ang lahat ng mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba at mula sa lupain ng gilid. Sama-sama silang nagkatipon sa Mispa sa harapan ni Yahawa, ang alahayam. So, sa Mispa pa yung kanilang parang pinaka toldang tipanan.
Ang mga pinuno at nakatatanda ng lahat ng tribo ng Israel ay umupo sa pagtitipon. 400,000 mandirigma may dalang tabak. 400,000 ha? Narinig ng mga Benjamite na ang mga Israelita ay umakyat sa Mispa. Sinabi ng mga Israelita, sabihin ninyo sa amin kung paano nangyari ang kasuklam-suklam na bagay na ito. Kaya sinabi ng Levita, ang asawa ng pinatay na babae, ako at ang aking asawa ay tumuloy sa Gibeah sa tribo ng Benjamin. Kami ay pauwi sa kabundukan ng tribo ng Ephraim. Ngunit ng gabing iyon, nilusob kami ng mga kalalakihan ng Benjamin sa Gibeah. Pinaligiran nila ang bahay upang patayin ako. Ginahasa at inabuso nila ang aking asawa buong magdamag, kaya siya ay namatay. Pag-uwi ko, hinati ko ang kanyang bangkay sa 12 bahagi at ipinadala sa bawat tribo bilang patunay ng kalapastangan ng ginawa nila. Akala nila yung lalaki ang nag-murder ng walang dahilan. Parang parang yun ang ano niya na papuntahin sa kanya. Ngayon, kayong lahat na nakatatanda ng Israel, magpasya kayo kung ano ang nararapat gawin sa bagay na ito. Tumindig ang buong kapulungan ng Israel at sabay-sabay nilang sinabi, wala ni isa man sa atin ang uuwi, walang babalik sa kani-kaniyang tahanan hanggat hindi ito nalulutas. Ganito ang ating gagawin. Lulusubin natin ang Gibeah ayon sa takdang kaayusan sa pamamagitan ng palabunutan. Kukuha tayo ng 10 lalaki mula sa bawat daang Israelita, 100 mula sa 1,000 at 1,000 mula sa 10,000 upang magbigay ng pagkain para sa hukbo. Kapag narating na ang hukbo ng Gibeah sa tribo ng Benjamin, pagbabayarin natin sila sa kanilang kasuklam-suklam na ginawa. Kaya nagkaisa ang lahat ng Israelita at nagtipon bilang isang hukbo laban sa lungsod ng tribo ng Benjamin. Nagpadala ang bawat tribo ng Israel ng mga sugo sa tribo ng Benjamin upang sabihin, ano itong kasuklam-suklam na kasalanang naganap sa inyo? Isuko ninyo sa amin ang masasamang tao sa Gibeah upang maparusahan natin sila ng kamatayan at maalis ang kasamaan sa Israel. Ngunit kinampihan ng mga Benjamite ang kanilang mga kababayan at hindi sila ibinigay sa mga Israelita. Nagkandong pa sila doon sa mga may sala. Sa halip, nagtipon ng mga kalalakihan ng Benjamin mula sa kanilang mga bayan patungong Gibeah upang labanan ng iba pang tribo ng Israel. Kaagad nilang tinipon ang 26,000 mandirigmang may tabak, handang ipaglaban ang Gibeah. 26,000, Bukod pa sa 700 piling sundalo mula sa Gibeah mismo. Sa mga sundalong ito, may 700 kaliwete na bihasa sa pagpukol ng bato na hindi pumapalya kahit isang hibla lamang ang puntirya. Ang galing! Magagaling na talaga, warrior tong mga Benjamite. Kasi alam ko yung mga nasa, saan ba to? Sa may, ano bang lugar to? Mongolia. May mga Benjamite yan eh. Samantala, ang mga Israelita ay may 400,000 mandirigma o 400 lang yung mga Israelita. Pawang sanay sa pakikidigma laban sa mga Benjamite. No, 26 lang ang Benjamite plus yung 700. Itong mga Israelita ay 400,000. Okay. Umalis sa mga Israelita patungong Bethel upang sumangguni sa Alhayam. Tinanong nila, sino ang dapat maunang lumaban sa mga Benjamite? Sumagot ang Alhayam. Ang mga mula sa tribo ng Juda ang mauna. Kinaumagahan, naghanda ang mga Israelita at nagkampo malapit sa Gibeah. Inihanda nila ang kanilang hukbo at humanay upang labanan ang mga Benjamite. Lumabas ang mga Benjamite mula sa Gibeah at nakapatay sila ng 22,000 Israelita sa araw na iyon. Yung Benjamite ang nakapatay ng 22,000 Israelita. So, balakas ang Benjamite. Siguro nasa upper, sila, part. Ngunit pinalakas ng mga Israelita ang loob ng isa't isa at muling pumwesto sa parehong lugar na kanilang pinaghandaan noong unang araw.
Pumunta silang muli sa Bethel at umiiyak na nanalangin sa alahayam hanggang sa gabi. Tinanong nila, dapat ba kaming muling lumaban sa mga Benjamite, aming mga kapwa Israelita? Sumagot ang alahayam, lumaban kayo sa kanila. Siguro nililinis ng naglilinis ang alahayam dito, no? Kinabukasan, nilusob ng mga Israelita ang mga Benjamite. Ngunit sa pagkakataong ito, nakapatay muli ang mga Benjamite ng 18,000 Israelita na pawang may dalang tabak. Muli, nagpunta ang lahat ng Israelita sa Bethel. Doon sila umupo at nanangi sa harapan ng alhayam. Nag-ayunan sila buong araw hanggang sa paglubog ng araw at naghandog ng mga sinunog at handog na pagsasaluhan sa harapan ng alhayam. Siguro matutuwa ng alhayam dito, no? Muling sumangguni ang mga Israelita sa alhayam. Noong panahong iyon, ang kaban ng tipan ng alhayam ay naroon pa sa Bethel. At si Pinehas na anak ni Eleazar, apo ni Aaron, ang naglilingkod bilang saserdote. Itinanong nila, dapat ba kaming muling lumaban sa aming mga kapatid na Benjamite o ititigil na namin? Sinabi ng alahayam, lumaban kayo sapagkat bukas ibibigay ko sila sa inyong mga kamay. O noon pa lang ibibigay. So inalaw ng alahayam na makipaglaban ng mga Israelita sa Benjamite. Pero siguro mga nilinis yung mga pasaway doon, no? Pero ito, bukas pa lang sila ibibigay. So sa pangatlong pagkakataon, doon pa lang nila ibibigay. Sinabi ng alahayam, lumaban kayo sapagkat bukas ibibigay ko sila sa inyong mga kamay. Kaya nagplano ang mga Israelita ng isang pag-atake. Sa ikatlong araw, muling pumuwesto ang hukbo sa harap ng Gibeya tulad ng dati. Muling lumabas ang mga Benjamite upang makipaglaban at sila ay napalayo sa lungsod. Pumatay sila ng mga Israelita tulad ng dati, kaya 30 ang namatay sa Bukirin at mga lansangang papuntang Bethel at papuntang Gibeya. O so 30 ang namatay sa Bukirin. So nakapatay pa sila ng 3. So tumakbo ang mga Israelita dito. Ngunit sinabi ng mga Israelita, magkunwari tayong tumatakas upang mailayo sila mula sa lungsod. Kumilos lahat ng mga Israelita at pumwesto sa Baal Tamar, at ang mga nakatagong mandirigma ay biglang sumalakay mula sa kanluran ng Gibeya. So, may attack squad sila sa bandang west. 10,000 mandirigma ng Israelita ang sumalubong sa Gibeya. 10,000 yung yung nasa likuran, no? Sa matinding labanan, hindi napansin ng mga Benjamite na sila ay nasa bingit ng kapahamakan. Tinalo ni Yahawa ang mga Benjamite sa harap ng Israel. At sa araw na iyon, 25,100 mandirigma ng Benjamin na lahat ay armado ng tabak ang nalipol. So, 25,100. So, nakaganti ang mga Israelita, no? Nang makita ng mga Benjamite na sila ay natalo, ang mga Israelita ay umatras. Umaasa sa pananambang na kanilang inilagay malapit sa Gibeya. Yaong mga nasa pananambang ay biglang sumugod sa Gibeya, kumalat at inilagay ang buong lungsod sa tabak. Ang usapan ng Israelita at ng kanilang mga nakatagong sundalo ay magbigay ng hudyat sa pamamagitan ng isang malaking usok mula sa lungsod bilang senyales ng pag-atake. Ang mga Benjamite ay nagsimulang makapatay ulit sa mga Israelita. So nakaganti ang mga Benjamite at sinabi nila, natatalo natin sila gaya ng sa unang labanan. Ngunit nang ang haligi ng usok ay nagsimulang umakyat mula sa lungsod, ang mga Benjamite ay lumingon at nakita ang buong lungsod na nasusunog. Pagkatapos ay sumalakay ang mga Israelita at ang mga Benjamite ay natakot dahil natanto nila na ang kapahamakan ay dumating sa kanila. So alam nila na matatalo na sila. Kaya sila ay tumakas mula sa mga Israelita sa direksyon ng ilang. Ngunit hindi nila matatakasan ang labanan. At ang mga Israelita na lumabas mula sa mga bayan ay pinatay sila roon. Pinalibutan nila ang mga Benjamite. Hinabol sila at madali nilang nadaig sa paligid ng Gibeya sa silangan. 18,000 Benjamite ang nabuwal. Lahat ay matatapang na mandirigma. Habang sila ay tumalikod at tumakas patungo sa ilang sa bato ng Rimon,
Pinatay ng mga Israelita ang 5,000 lalaki sa mga daan. Patuloy nilang hinabol ang mga Benjamite hanggang sa Gidom at pinatay ang 2,000 pa. Nang araw na iyon, 25,000 Benjamite na mandirigma ang nabuwal. Lahat sila ay matatapang na mandirigma. Ngunit 600 sa kanila ang tumalikod at tumakas patungo sa ilang sa bato ng Rimon, kung saan sila nanatili sa loob ng 4 na buwan. So 600 na lang ang natira sa mga lalaki ng mga Benjamite. Okay. Ang mga adult na lalaki. 4 na buwan silang nagtago. Ang mga Israelita ay bumalik sa tribo ni Benjamin at inilagay ang lahat ng bayan sa tabak, kasama ang mga hayop, at lahat ng iba pa na kanilang nakita ay sinunog. Pati mga babae, hayop, at saka mga bata. Pinatay nila. So, ang natira na lang sa mga Benjamite ay 600 lalaki. Wala na rin ang mga bata, pati mga babae, pati mga hayop nila. So, Kabanata 21, mga asawa para sa mga natirang Benjamite. Ang mga lalaki mula sa 12 tribo ng Israel ay sumumpa sa Bispa. Wala ni isa sa atin ang magbibigay ng ating anak na babae upang mapangasawa ng mga Benjamite. So, yun, sumumpa sila. Walang magbibigay ng kanilang anak na babae sa mga Benjamite. Ang bayan ay pumunta sa Bethel kung saan sila ay naupo sa harapan ng alahayam hanggang sa kinagabihan, umiiyak ng may kapaitan. Siyempre, nalusaw na ang isang tribo na sa kanila. Sila ay dumaing, Yahawa, alahayam ng Israel, bakit ito nangyari sa amin? Bakit kailangang mawala ang isang tribo mula sa Israel sa araw na ito? Kinaumagahan, nagtayo ang bayan ng isang dambana at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog pagsasaluhan. Pagkatapos, nagtanong ang mga Israelita, sino sa mga tribo ng Israel ang hindi dumalo sa pagtitipon sa harapan ng alahayam sa Bispa? Sapagkat sila ay nanumpa ng mahigpit na sino mang hindi sumipot sa pagtitipon sa harapan ni Yahawa ang alahayam ay dapat patayin. Grabe na. Dapat patayin. Ngayon, nagdalamhati ang mga Israelita para sa tribo ng Benjamin, kanilang mga kapwa Israelita, kasi walang dumalo eh. Sinabi nila, ngayon, isang tribo ang naputol mula sa atin. Paano natin mabibigyan ng mga asawa ang mga natira sa kanila? Yamang tayo ay nanumpa sa alahayam na hindi natin ibibigay ang ating mga anak na babae sa kanila bilang asawa. Kasi noong panahon ay arranged marriage, di ba? Okay. Muli silang nagtanong, sino sa mga tribo ng Israel ang hindi dumalo sa pagtitipon sa harapan ng alahayam sa Bispa? Natuklasan nila na walang sino mang mula sa Jabes Gilead ang dumating sa kampo para sa pagtitipon. So, Manasseh to, di ba? Tribo ni Manasseh. Nang kanilang bilangin ang bayan, natuklasan nilang wala ni isa mang tao mula sa Jabes Gilead ang naroroon. Kaya't ang kapulungan ay nagpadala ng 12,000 kawal na may utos na pumunta sa Jabes Gilead at lipulin ang lahat ng nakatira roon, pati ang mga babae at mga bata. Sinabi nila, ito ang inyong gagawin, patayin ang lahat ng lalaki at ang bawat babaeng hindi na dalaga. Kasi may mga asawa. Nakakita sila sa Jabes Gilead ng 400 dalagang nakakita sila sa Jabes Gilead ng 400 dalagang hindi pa sumisiping sa sinumang lalaki at dinala nila ang mga ito sa kampo sa Shiloh. So, hindi sumisiping, siguro sa pananamit, no? Mga birhen pa. Yun ang dinala nila, yung 400 babae. Dinala sa Shiloh. Sino ang nasa Shiloh? Yung mga Pagkatapos, ang buong kapulungan ay nagpadala ng sugo sa natitirang mga Benjamite sa baton ng Rimon upang ipahayag ang pakikipagkasundo. So, nagpakumbaba sila, no? Itong mga Israelita, ganyan talaga ang pangalan, nagpapakumbaba at nagkipagkasundo sa mga natitirang Benjamite. Kaya't bumalik ang mga Benjamite ng panahong iyon at binigyan sila ng mga babaeng mula sa Jabes Gilead na naligtas.
Ngunit hindi ito sapat para sa kanilang lahat. So kulang pa ng 200, no? Nagdalamhati ang mga Israelita para sa tribo ng Benjamin dahil ang Alahayam ay gumawa ng pagkakahiwalay sa mga tribo ng Israel. Sinabi ng mga nakatatanda ng kapulungan, dahil ang mga kababaihan ng Benjamin ay nalipol, paano natin sila bibigyan ng mga asawa upang hindi sila mapawi bilang tribo sa Israel? Idinagdag nila, dapat magkaroon ng mga tagapagmana ang mga natitirang Benjamite upang hindi mawala ang kanilang tribo mula sa Israel. Ngunit hindi natin maaaring ibigay sa kanila ang ating mga anak na babae bilang asawa sapagkat tayo ay nanumpa. Sumpain ang sino mo magbigay ng asawa sa isang Benjamite. Ngunit sinabi nila, tingnan ninyo, may taunang kapistahan para kay Yahweh sa Shiloh na matatagpuan sa hilaga ng Bethel, silangan ng lansangan mula Bethel hanggang Shechem at timog ng Lebona. Sino nga ba yung kapistahan? Kaya inutusan nila ang mga Benjamite, pumunta kayo at magtago sa mga ubasan. At kapag lumabas ang mga dalagang taga Shiloh upang sumayaw sa pista, bigla kayong sumugod mula sa mga ubasan at bawat isa sa inyo ay kukuha ng isang babae upang maging asawa at dalhin siya sa inyong lupain. So, inalaw nila ang pagkikidnap, no? Yung Shiloh, di ba yung mga babae, naging kultura nila dahil nung sino nga ba yon? Yung naman na kung sinong unang lumabas sa kanyang bahay, ay iaalay niya. Si Jepta. Sa Jepta yun. Yun si Jepta. Kaya yun, naging kultura na taon-taon ang mga dalaga ay nagkakaroon ng kasayahan, pagtitipon, no? Kapag ang kanilang mga ama o kapatid ay dumating upang magreklamo sa amin, sasabihin namin sa kanila, ipagkaloob ninyo ang tulong sa kanila sapagkat hindi natin sila nabigyan ng asawa noong digmaan. Hindi rin kayo magkakasala sa inyong panunumpa sapagkat hindi ninyo kusang ibinigay ang inyong mga anak sa kanila. Kumbaga, kinidnap lang. So, hindi pa rin yun arranged marriage, ano? Kaya't ginawa ito ng mga Benjamite. Habang sumasayaw ang mga dalaga, bawat lalaki ay humuhuli ng isa at dinala niya ito upang maging asawa. Humuhuli, no? O, parang hinuhuli yung mga kababaihan. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang minanang lupain. Itinayo ang kanilang mga bayan at nanirahan doon. Siguro dito nanggaling yung mga sayawan sa mga bayan, di ba? Yung mga sayawan doon. Tapos yung mga parang naghahanap na mapapangasawa din mga binata, yung mga babae at binata, ano? Nauso din Tapos ang ito tanan. oo. Sa panahong iyon, umuwi ang mga Israelita sa kanilang mga tribo at angkan, bawat isa sa kanyang sariling mana. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kaya't ginawa ng bawat isa ang ayon sa nakikita niyang tama. So ito yung ang sabi ng mensahero kasi, maaring ang mga Benjamite ay nasa Mongolia kasi meron dong tribo or lugar doon na kahit magkasintahan na, ay nagkikidnapan pa. So yung babae, sa tulong ng mga kaibigan, sa yung mga binatang lalaki, nagtitipon-tipon para kidnapin yung kanilang papangasawa. Pero yung babae, parang expected ng mga babae na nakikidnapin siya kasi parang kaugalian Sa panahon natin, kahit yan yung magkasintahan. tinatawag na tanan. Nagtanan Oo, sila. tanan. Mm. Oo, hindi na kidnap tanan na, no? Pero Mm. kahit gusto ng babae, di ba, tinanan ng lalaki. Tapos lagi may kasamang mga kaibigan. Talagang ang Mm. kulturang no? Saka yung mga sayawan, di ba? Tama, tanan ang tawag dito. Pero doon talaga kinikidnap nila. Mm. So, ito ang salita ng Alahayam, Halalwaya Alahayam, Yada. 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 Mm. Kapatid. Reaction, kung wala, meron tayong musika, sis. Okay. tayong Sige. reaction.
End na tayo sa music. So ang mga kaya pala dahil maliit ang tribo ng Benjamin kaya naluso ang tribo ng Benjamin dahil sa pangyayaring ito. Humalo sila sa tribo ng Judah, diba? Sampay fresh buong bahay. Stop taking meeting notes. Sure, Queen Casis? Okay. Sino yung kapatid mo ni Benjamin? Kapatid niya si Joseph tayo. Diba na kaya ang mga Ephraim. Ayun yung isa sa mga anak ni Ni yan ba Joseph. ang buntong anak ni Jacob? Kulay na Ano Jacob? pangalan mo. Ram? Ako'y namuhay sa iyong katwiran. Maraming salamat po, aking alahayang. Aking pupurihin ang banal mong pangalan. O aking alahayang, ako'y ligtas sa iyong kanlungan. Sa aking paglalakad sa landas ng iyong katwiran, dalangin ko ang iyong gabay kailan pa man. Ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. O aking habayawa, ang aming alahayang, pupurihin sa sambahin kitang tunay. Tulungan mo po ako sa iyong mga kautusan, at hindi may liligaw kahit ng sino pa man. Sa mundong ginagalawan, ako'y iyong gabayan, pagkat ikaw ang tunay kong alahayang. Ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. O aking habayawa, ang aming alahayang, pupurihin sa sambahin kitang tunay. Ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. O aking habayawa, ang aming alahayang, pupurihin sa sambahin kitang tunay. Yada.